So yung ating buhay po ay hindi po predictable. Pag sinabi pong unpredictable, may ups and downs sa buhay po natin. At marami po sa atin, madali po ang pagtitiwala, ang ating pagsamba kung nagiging maayos po ang ating kalalagayan. Bago po ako magpatuloy, i-check ko muna. Loud and clear po ba ako? Narinig nyo? Kuya Mark, Brother Lance? Yes po. Yes po. Yes, bro. Yes, Loud and pa. clear. Okay, Ano? salamat po. Opo. So, madali po ang pagtitiwala pag maayos pang ating kalagayan. Pero pag may panahon at meron talagang sadyang panahon na nagiging mahirap, ano po, doon po tayo dapat mas nagtitiwala at hindi lumalayo sa Diyos. Pero may tendency na tayo po ay manghina. Ang ating pong pinangahawakan ay yung unchanging character ng Diyos. Siya lamang po ang hindi nagbabago. Siya po ay steady at certain versus sa mga bagay na doon tayo nanghihina sa unsteady or others uncertainty natin sa buhay. Yung mga bagay na parang hindi natin alam yung mga kasunod. Ano po? So, mabuhay natin ay paminsan-minsan for a season ay maayos, pero may pagkakataon na maisip natin parang nagbago ang sitwasyon. Kung maisingit ko lang, parang dati ay marami tayong mas nagagawa, hindi para diinan ng sugat mga kasama, pero para lang harapin natin ang katotohanan. May panahon na parang magaan, may panahon na parang masigla, may panahon na kaya natin halos ang lahat. Pero all of a sudden, nagkaroon ng season na parang may limitasyon na at parang ang hirap ng gawin. Ano po, mayroon ng sakit, mayroon ng disability, may chance pa na ang dati mong income ay pwedeng mabawasan o pwedeng mawala sa ating kalalagayan. At of course, yung ating pong pamilya ay apektado. Sa mga nitong pagkakataon, paano nga ba natin hinahandle? Ano po? How do we trust God in these circumstances? How do we trust God pag hindi po natin naiintindihan ang mga nangyayari sa paligid natin? Hindi tayo in control eh. So, paano nga ba natin po ito i-handle? Ito po ay mga valid questions at ito po ay gusto po ng Diyos na harapin po natin. Hindi po kasalanan na tayo po ay magtanong sa Diyos. At yun po ang ating pag-uusapan. Paano nga ba natin haharapin ang buhay kung tayo po ay nasa gitna ng kahirapan? God's always had a good plan for you, and He is faithful to fulfill His purpose for your life. But only if you let Him. Andun po yung pagtitiwala. So, ano nga bang ibig sabihin ng pagtitiwala sa Diyos? Ang pagtitiwala po sa Diyos ay, yung salitang tiwala po ay believing in the reliability, truth, ability, or strength of something. Parang umaasa ka sa isang bagay na parang ikay po ay mabibigyan ng kalakasan, kakayahan, kasagutan. So when it comes to trusting God, ano po? Trusting God is believing in His reliability, His word, ano po? His strength, ano po? Ang Bible po ay nagsasabi na ang Diyos natin ay hindi sinungaling. Mahal niya po tayo. May maganda siyang plano po sa atin. Ang pagtitiwala sa Diyos ay paniniwala tungkol sa Kanya, tungkol sa Kanyang salita, patungkol sa ating pong mundo, at patungkol po sa atin. Pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos, trusting God. Trusting God is more than a feeling. Hindi porket hindi mo nararamdaman, hindi porket hindi mo nakikita, doesn't mean ay walang nangyayari, wala siyang ginagawa. Ang trusting God is actually a faith, and faith is a choice. Na ito ba'y paniniwalaan mo even in spite ng kung ano nararamdaman mo o mga circumstances na hindi naman talaga pabor o nangyayari ayon sa gusto natin. Even in spite ng mga bagay na hindi natin gusto, we still choose to trust or believe in Him. Trusting God is not about ignoring your feelings or reality. Yung pagtitiwala sa Diyos ay hindi naman ibig sabihin na parang takpan, parang hindi mo aminin na nahihirapan ka rin. Trusting God is not about parang blind trusting na kahit totoong nasasaktan ka, kahit totoong nahirapan ka, kahit totoong nalulungkot ka,
As if parang wala kang karapatan na sabihin na hindi ka okay. Hindi siya pretending na everything is okay. Trusting is simply believing still in the promises of God. Obey ka pa rin, even mahirap gawin. Trusting is not about feeling. Trusting is simply do it still anyway. Kahit hirap kang maniwala, kahit hirap kang gagawin at itutuloy mo pa rin sapagkat yun po ang ibig sabihin ng trusting. Hindi tayo nagtitiwala pag madali at magaan lang. Nagtitiwala tayong lalo sa Diyos kahit mahirap pong gawin. That is trusting. Since alam na po natin ang ibig sabihin ng trusting, so ano nga pa, paano nga ba natin may papakita sa Diyos ang patuloy nating pagtitiwala? So kung ating pagtitiwala ay nagagawa natin sa isang kaibigan, di ba pag tayo pa'y nahirapan, we tend to find somebody na pwede natin paghingahan. Sometimes ang kailangan lang natin kausap, sometimes ang kailangan lang natin makikinig sa atin. Ano po, yung maramdaman natin na may kasama tayo. So kung meron tayong tendency na maghanap ng kausap, why not God? Go to God. So kung tayo kaya po natin magtiwala sa tao, the more na dapat tayo magtiwala sa Diyos. God is much more reliable kaysa kung sino man. Ano po? Sabi nga po sa 1 Peter, siya mismo ay nag-aanyaya, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Naghihintay lang si God, di ba? Sabi niya, lahat kayong mga napapagod, napapagal, di ba? Lumapit lamang tayo sa Kanya. Tapos sabi po sa Psalms 56:8, yung parang pagpapatotoo, yung parang mas malalo nating maintindihan na mas gusto ni God na ilatag mo sa Kanya, sabihin mo sa Kanya. Kasi sabi doon sa Psalms 56:8, you keep track of all my sorrows. You keep track, ibig sabihin, binabantayan, minomonitor, alam ng Diyos ang lahat ng ating kalungkutan. You have collected all my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. Wala hong nakakalagpas kay God sa lahat ng ating mga pinagdadaan ng hirap. Sapagkat mahal niya tayo. Pwede po nating ipakita ang ating pong pagtitiwala sa Kanya sa pamagitan ng ating pong pagbibigay, pagsasabi, paglalatag, pagbubunyag, pag-share ng ating mga nararamdaman at ang ating sitwasyon. Just pray to God. Pray to God. Hindi tayo pwedeng umasa sa iba pang bagay na akala natin mas o yun ang makakatulong sa atin. Only God ang ating kasiguradahan sa mga panahon na tayo po ay nahihirapan. Hindi natin to mape-perfect yung pagtitiwalang buo, lubos. But God is kind and patient with you while you learn to trust Him. Mga kasama, hindi madali yung parabang hirap ka, pagod ka, nalulungkot ka, natatakot ka, at sa akala mong buo ang iyong pagtitiwala sa Diyos. That is so good to hear na buo para sa iba. Pero kung hindi man, mabait ang Diyos. Patient ang Diyos para hintayin na mas lalong lumago, lumaki, lumawak, lumalim. Ibig sabihin, pwedeng mababaw sa umpisa, pero tuloy ka rin lang. That's the only way we can do. Kahit napapagod ka, nahihirapan ka, yung maliit na pananampalataya sa paglaki niyan, dun gumagaan. At ang Diyos ay mabait para hintayin po ang ating pong pag-grow sa ating pong trust sa Kanya. And you have to remember, even Jesus Christ, nagpakatotoo siya, di ba? Nag-pray siya sa God the Father nung maramdaman niya na parang as if para bang natakot din si Jesus. Kung si Jesus mismo ay nilatag niya, inopen niya, naging honest siya kay Father God. Di ba sabi niya doon, he fell to the ground and prayed that if possible, the hour might pass from him. Abba, Father, he said, everything is possible for you. Take this cup from me. Yung kung ano ang pwedeng mangyari sa kanya, parang as if takot siya, hindi niya kaya, nahirapan siya. Pero ang dulo sabi niya, yet not what I will, but what you will.
Kung si Jesus Christ, yun ang kanyang paraan para gumaan. Ano po? Ang kanyang nararamdamang takot o paghihirap. He just prayed to God the Father. Jesus himself felt overwhelmed by what was before him. Di ba minsan may naranasan tayo na parabang, hindi naman palagi, pero paminsan-minsan, ang ating pong topic ay tumbok doon sa sitwasyon. Pag minsan nangyari, na overwhelm ka ng isang sitwasyon, remember, you can always go straight to God and pray to Him. So, mayroon po akong gustong i-share sa inyo, 7 practical ways to trust God sa panahon tayo po ay hirap or sabihin natin na napapagod na, nangihina na. These are the things that you can do, practical things that you can do para muli ang ating pong tatiwala sa Diyos ay tumibay. Una, we have to seek truth in Scripture. Go to the Bible. Read the Bible. Remember po sa Bible, it's not simply about na paghawak natin ng Bible kasi para bang, I remember, and forgive me kung i-share ko po ito sa inyo, there was a time na pag ako natatakot, pinapatong ko yung Bible sa dibdib ko. Parang feeling ko, comforting ba, na para bang kasama ko si God pag ang Bible ay kayakap ko. Parang ginawang anting-anting ang Bible, but it's not the book itself, but those words in the book, yung messages, yung scriptures, yun ang power. The Bible record ways of God has responded in difficult times. Pagpapaalala na paano tumulong ang Diyos sa mga Israelites. Maraming kwento sa Bible na nagre-remind sa atin, si God ay trustworthy. Pwede siyang takbuhan sa mga panahon ikaw ay gipit, in trouble, or hirap. At even yung mga taong nasa Bible mismo, si Paul, marami silang parang ginagawa at sinasabi na kino-quote nilang scriptures para sila po mismo ay ma-encourage sa kanilang mga sarili at pang-encourage nila sa kanilang mga kasama. Ang katotohanan sa scriptures, ito po ay nagpapalaya sa mga sitwasyon na akala natin na parang nakakatakot. Yung parang bang nagre-remind sa atin na sa panahon tayo po ay hirap, yung truth sa Bible nagsasabi na parang kaya natin to. Kung hindi natin aalamin kung ano yung mga pangako ng Diyos, mga sitwasyon sa Bible, madali tayong mapaniwala sa kasinungalingan tungkol sa buhay natin na baka hindi natin kaya or baka mamaya ito po ay mananatili lang. So we go to the Bible para malaman ang totoo. At ang totoo, malalagpasan po natin ang difficult times and God can help us and will help us. Kailangan meron tayong strong foundation. Kailangan alam mo ang salita ng Diyos. Lalo na kung kayo ay tayo nakakaramdam ng walang kasiguraduhan. Ang salita ng Diyos ay hindi po mabibigo, at hindi siya magbabago. Pwede po natin itong panghawakan. You can cling to its truth when life throws you a curveball. Kung ang buhay natin ay para bang hirap ka, parang pagod ka, nangihina ka, yung salita ng Diyos ang pwede natin panghawakan. Number 2, kung tayo po ay may pagdududa at kailangan nating amining totoo na minsan may sitwasyon tayo sa buhay natin na kahit alam natin ang totoo, alam natin ang words of God, but still naramdaman po rin manghina, nararamdaman po rin matakot, nag-aalala ka pa rin. You can be honest. You can be honest to God. You can tell God how you feel, in what areas of your life you are struggling to trust Him. Pwede tayong magpakatotoo. Kung pakiramdam mo nagdududa ka, kung pakiramdam mo kinu-question mo, you tell it to God. Pwede mong sabihin ang totoo. Doon sa Mark chapter 9, meron doon sitwasyon na yung tatay ay nagpatulong kay God na pagalingin yung anak niya na possessed by a demon. Tapos ang sabi nung lalaki, if you can, parang may kasamang halong pagdududa na walang kasiguraduhan na si Jesus ay kayang pagalingin ang anak niya. Tapos ang reply tuloy ni Jesus sa kanya, kasi parang si Jesus, if I can, para bang kumbaga sa ating sariling interpretasyon,
Ibig sabihin, di ka naniniwalang mapapagaling ko ang anak ko, ang anak mo. So if you can, so ano ang sinabi niya? Doon sa Mark chapter 9 verse 24, sabi ng tatay, immediately the boy's father exclaimed, I do believe, help me overcome my unbelief. He believed, but it was difficult thing to believe. So he asked for help. Para bang alam mo ang totoo na may Diyos, buhay ang Diyos. Walang imposible sa Diyos. Tutulungan ka ng Diyos. That's another thing. Pero para paniwalaan yon is another thing. It's one thing to know the truth, but it is sometimes hard to believe it when life takes unexpected turns. Alam mong makapangyarihan ng Diyos, mabait ang Diyos, pero minsan parang may pahabol, mahal ba talaga ako ng Diyos? Kaya ba talaga akong pagalingin ng Diyos? Kaya ba akong tulugan ng Diyos? Sometimes you say that, sometimes you think about that because you are human, tao tayo. But the truth is, pwede mo siyang i-confess kay God when your feelings and beliefs are not lining up with His truth. Kumbaga, huwag kang mag-guilty. Kapatid, all you have to do is say it to Him. Huwag mong sabihin yan sa sarili mo o sa ibang tao. Negative mas lalo ka manghina. That's what I do. Kanining umaga, para bang ang kulang na lang sabihin sa akin ni God, anak, saan ka nagdududa? Saan ka nahirapang maniwala sa mga pangako ko? So I was just so honest kanina. Sinabi ko sa kanya isa-isa, believe me, sumasagot ang Diyos. But of course, hindi yung audible voice na anak, ganito yan. Alam mo yun, pag as you confess yung doubt mo, yung unbelief mo, God is responding. Ini-inject niya sa mind mo. Pero anak, may ginagawa ako ganito. Alam mo yun, nakakabalanse, nakakagaan ng pakiramdam. You can ask Him to help you believe what He says is true. Confessions helps you to humble yourself and allows you to grow in trust. He hears your requests and answers them. He wants to help you grow your faith. So kasama, pag may duda ka, pag hindi mo kayang paniwalaan, gayahin natin yung tatay ng anak na na-possess. I believe, but help me, God, to overcome my unbelief. Kasi pag binigay mo sa Kanya, hindi na mabigat. Ang mahirap, parang duda ka, may question ka, may struggle ka sa pangako ni God, sinasarili mo. Sabihin mo kay God. Tapos si God, believe me, magpaparamdam siya sa iyo ng peace. Sabi 'di ba sa Philippians 4:6, 'di ba? Do not be anxious about anything, but in everything, in all situation, 'di ba? Para bang by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Parang ibigay mo lang yung lahat ng anong nasa loob mo, and the peace of God that transcends all understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus. Siguro hindi man agad yung outright sagot. Hindi naman yung, Lord, hirap ako sa paghinga. Lord, matitigas ang muscles ko. Para bang tagal na nito, Lord, pagagalingin mo ba talaga ako? Alam mo si Lord, abang sinasabi mo yan from your heart, hindi naman agad siguro gagaling yung sinasabi ko, yung experience ko. Pero yung peace ni God, mararanasan mo. Yung parang assurance na, yes, nahirapan ka, pero pwede kang ipaarana sa iyo yung peace ni God para maging magaan pa rin sa iyong pakiramdam. God is His answering. Number 3, practical ways para po lalong ma-develop ang ating pagtitiwala sa Diyos during difficult times. Share your concerns with your community. That's why nasa PWD tayo, community. You're not supposed to do it alone. Si God kasama mo, you're not alone. Pero si God ay nagbibigay ng ways para may mga tao sa paligid mo. Through them, maramdaman mo yung love, yung care, yung tulong ni God. These people are being used by God para maramdaman mo hindi ka nag-iisa. He is always with you every step of the way at meron ka mga kasamahan to walk with you. Kung si Paul nga nagsabi sa kanyang book sa Philemon, nagpasabi siya sa kasama niya, I pray that your partnership with us in the faith may be effective in deepening your understanding of every good thing we share for the sake of Christ. Philemon chapter 1, verse 6.
na parang nire-remind po niya ang kanyang kaibigan na yung partnership is the community. Kung sa kalagayan natin, yung PWD Fellowship, kami sa'yo, andyan si Brother Lance, andyan si Kuya Mark. We're here for you. Ano po, it's not that kami ay parang kapalit ni God. No way. Pero yun ang purpose ng church, ng body. You are not to face everything alone. We're here for you. And I believe I have you for me. So yung partnership is important to help us to have a greater understanding of God and His plan. When you are struggling, kung ikaw ay nahirapan, i-share mo ang concern mo sa mga kasama natin, sa pwede mong pagkatiwalaan. Hindi mo naman pwedeng itiwala yan sa lahat. Hindi mo naman pwedeng ibulgar yan, i-post mo sa Facebook. Sometimes, di ba parang nakakadismaya ang tao nagsusumbong sa Facebook. Anong gagawin ng mga kamakabasa? Parang as if parang nagbato ka lang ng bigat na parang gusto mong i-share ang pain pero wala namang bumalik sa'yo. You have to find people, someone na nagpupursue sa relationship with God, someone who knows God's word, a Christian. You have to find these people that can encourage you and share the truth with you. Yung mga taong pwede magsabi sa'yo ng totoo kahit hindi mo gusto yung naririnig na sinasabi nila. Because sometimes truth hurts. Ibig sabihin, may mga taong masakit magsalita pero sincere sila magsabi ng totoo because they love you. Hindi mo kailangan ng mga taong bolero para lang i-comfort ka, marinig ang gusto mo. You need people na magsasabi ng totoo based on the Word of God. These are those people na makakatulong sa iyo. Fellow believers can remind you of God's character. Paalalahanan ka namin kung sino si God sa buhay natin. He is faithful. Sometimes, alam mo yon, but sometimes masarap din marinig sa ibang bibig na God is with us. Ano po, through our encouragement and accountability, yung pagbantay, yung pagpapaalala sa iyo, it will help you. We can pray for you and support you. We will remind you about the truth in your struggle. Kami po ay magpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa, lalo na sa mga panahong nahirapan ka. We're here for you. But of course, si God never kang iniwan. But your community, especially PWD Fellowship, we are here for you. And number 4, you have to parang remind yourself, si God andyan lang. And choose to be with Him. But reminding you who God is bigger than your circumstances. Can I share you para bang some ways na nagagawa ako na nakakatulong sa akin pag ako nadadown? Because hindi palaging araw-araw up tayo. That's a reality. Kahit gaano ka ka-spiritual, kahit kabisado mo ng Bible, may moments talaga, may time sa buhay natin nararamdaman mong down ka. And we need to remind you, we need to be reminded, God is bigger than your circumstances. What I do, alam mo, pag gabi, I just look up the sky. Of course, walang ulap, yung maliwalas ang, tingnan nyo na lang po yung poster na nandyan, yung babaeng nakatingin sa kalawakan. Now, try to imagine what I normally do. Iniisip ko, gaano kalayo ang isang bituin from me? Ang layo nun, yung distance. Walang makakapagsabi. There could be a star bigger than our planet Earth. There's a star bigger than our sun. Pag nag-research ka sa YouTube, gaano kalaki ang mga ilang heavenly bodies? Sobrang laki. Sobrang laki ng universe. Sobrang laki. And you know that God is bigger than the universe. Siya may gawa ng universe eh. So our God is bigger than our situation, than our problem, than my sickness. Kung alam niya, yung creation niya, yung buong universe, sobrang laki. Alam din niya ang pinagdadaanan ko. He is bigger than my circumstances, than our circumstances. And remember kung ano nang nagawa ni God sa buhay mo in the past. I do believe meron ka ng experience kung paano si God nagparamdam sa iyo na He is real, that He is good. Nung maaksidente ako, some of you have already experienced some situation like this.
Yung very down tayo nung ma-aksidente ako. Bakit? Pagbagsak ko sa ilalim ng dagat, boom! Wala na yung lakas yung katawan ko, paralyzed na ako. From that point na naiahon ako sa dagat, second life ko na, hanggang dinala ako sa ilang hospital na katatlo, apat, bakit hindi ako nagpanik? Ba't hindi ako nataranta? Hanggang sa inoperan ako, nilabas ako doon sa ICU, everything. Bakit parang hindi ako takot? Because God was with me. I mean, may mga pagkakataon sa buhay mo, walang-wala ka na. Bakit bigla may dumating? Ba't bigla may tulong na dumating? Meron ng pinatunayan sa iyo si God na hindi ka niya pinabayaan. Na-prove na ni God. Na-test mo na si God. He is faithful. God is faithful. Remind those past experiences natin. Kasi hindi nagbabago ang Diyos. Doesn't mean tahimik siya ngayon ay walang ginagawa o wala siya. Faithful si God. God wants you to go with Him with your circumstances. Gusto ni God na kasama mo siya palagi. He also wants you to come to Him simply to spend time with Him. You should not let your circumstances shape your relationship with God. Huwag kang nakafocus sa problema mo. Focus ka lang kay God. God can shape your view of your circumstances. Pagkaulayaw mo si God, pagkasama mo si God, di mo ba napapansin? Parang yung pain hindi mo nararamdaman. Parang yung hirap ng buhay, hindi mo napapansin. Because you are with God. Actually, isa sa mga favorite verses ko, when you spend time with God, by the way, kung hindi pa man palagi. Kasi minsan yung spend time with God, hindi siya yung something parang obligation na required ka. No. Parang as if mayroon kang appointment sa isang kaibigan, nakakausapin mo siya. Yung parang, like now, nag-attend tayo sa PWD Fellowship, nakikinig ka, sumasabay ka, nagko-connect ka somehow, kay God, better with God. Kasi ang nangyari sa atin dito, mas kami nagsasalita. But when you spend time with God, i-boost mo sa Kanya, i-feel mo may kausap ka, nakikinig siya. Spend regular time with God. Kung hindi mo pa yung ginagawa, decide kung anong oras ng araw na mayroon kang time kay God para kausapin siya. One thing I ask from the Lord, isa ito sa favorite verses ko, this only do I seek, that I might dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord, to seek Him in His temple. In the day of trouble, He will He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His sacred tent and set me high upon the rock. Andun yung parang protection security if you are with God. So seek God's presence always. Number 5, look for things to be grateful. Popular na sa atin. Kanina, mga 3-4 na beses yung sinabi salitang every gising is a blessing. Kaya nga nilagay kong poster dyan, di ba? Yung bukang liwayway. Thank you, God. There are so many things we can be thankful about if you just try to focus sa mga magagandang bagay na may ginagawa pa rin sa iyo ang Diyos. Kasi minsan sa ating paghihirap, difficult circumstances, para bang nakaka-consume ng oras na parang doon mo nabubuhos, na parang akala mo lahat ng bagay ay pangit na lang. Hindi mo napapansin, mayroong maganda. So try to find some good things, some things that to be thankful about. Ano po, yung paggising na lang, thank you Lord. Yes, may masakit, may mahirap igalaw, but at least, buhay pa rin tayo. Minsan nga, sumasagi sa isip ko buhay ako Lord, pero nahirapan naman ako, yung quality of life, limited. Kasi sabi ng doktor ko, medyo pangit ang sinabi niya. What's the point of living kung hindi yung quality of life wala na? Ba't ka magpo-focus doon sa limitation mo, sa pains mo? Focus tayo sa pwedeng gawin ni God through us. Marami pa to be thankful about. Meron kang community, meron kang mga kaibigan. I'm thankful kanina kasama ko si Brother Lance, tinuturuan niya ako. Para bang, I have someone that I can go to. Alam mo yun, parang there are so many things to be thankful about. Those good times often get overshadowed by other more complicated things. Natatakpan kasi yung mga magagandang bagay kasi masyado tayong nakafocus sa pangit. In the face of those difficulties, God shares His will for you and how you should respond to them. Si God, kahit nahihirapan ka,
meron siyang pinapagawa sa atin. Ano yon? Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Huwag mo siyang tingnan na pinaparusahan ka. Huwag mo siyang tingnan na para bang parang, Lord, deserve ko ba to? Don't question that. Ang isipin mo, may plano si God behind it. You just give thanks to everything. Pati yung pain ko, Lord. Pati yung hirap ko, Lord. Should I thank for this? Why not? Sabi niya in all circumstances, God calls you to give thanks. He is always working in your life and in the world. In the moments when everything appears to be falling apart, it can be hard to see how the good Father is at work. But no, His mercy is consistent. Kahit hindi mo nakikita, nararamdaman, just believe, trust God, may ginagawa pa rin siya. Giving thanks fights the lie that everything is horrible. Pag tayo ay nagpapasalamat, para bang nawawala, natatalo yung kasinungalingan na lahat ng bagay. Di ba minsan pag ang tao depressed, lahat ng bagay pakiramdam niya pangit, masakit, mahirap. Pero when you try to give thanks to God, then you would realize may mga bagay pa rin magaganda nangyayari sa ating buhay. May mga blessing pa rin. Even in tragic circumstances, there will be light and grace. God is present and is making Himself known. You need only to look. Kailangan mo lang tumitig. May magandang nangyayari pa rin sa buhay mo. Titigan mo nanay mo. Titigan mo asawa mo. Titigan mo anak mo. I mean, we're still blessed. May pamilya tayo. Trust grows as you look for God's presence in what feels dark and heavy. Hindi nawawala ang Diyos, hindi niya tayo iniiwan. You just have to trust Him. Next. Patuloy po tayo magtiwala na mayroon tayong Holy Spirit na kasama natin, katuwang natin. The Holy Spirit lives in anyone who trusts in Jesus. Di ba pag tinanggap mo si Jesus Christ, remember in Ephesians 1:13, lahat na nanampalataya sa gospel ng ating salvation, you have the Holy Spirit in you. From then on, di ka naman nag-iisa. The Holy Spirit is your constant helper, pointing you to Jesus. Di ba bago umalis si Jesus, yung mga disciples niya natakot, paano kami? Tapos sabi niya sa kanyang mga disciple na natatakot na maiiwang mag-isa, sabi niya, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. John 14:26. Paalala mga kasama, may Holy Spirit kang kasama. The Spirit comforts and reminds you of the truth. The Spirit will also lead you in obedience. He will bring direction to you. Dito sa likod ko, if you could see that poster, maliit, yung parang kartulinang ginupit na lang, tapos tinape na lang ng anak ko dyan sa wall. Hindi ko siya ginagawa, hindi ko siya inaalis. Ang nakalagay dyan, I am strong because God is with me and in me. God is with me and in me. Yung parang never ako mag-isa. Never akong nag-iisa. Because I have the Holy Spirit in me. A common struggle in difficult times is feeling of helplessness. Sa panahon na tayo po ay parang nahirapan, nasasaktan, parang pakiramdam mo helpless tayo at nagwo-worry tayo sa kung ano pa ang future natin. Parang ako, can I just be honest to say, Lord, hanggang kailan maninigas yung mga kamay ko? Hanggang kailan yung paninikip ng dibdib ko? Hanggang kailan ganito? And of course, ayoko madiinan ng sugat ng mga ilang kasama ko na mas nahirapan sa sitwasyon nila. It could be lifetime. It could be permanent. We don't know the future. But the Spirit, the leading of the Spirit can ease struggles by guiding us to acts of obedience. Kahit hirap tayo. Imagine mo, kanina gusto kong sabihin yung ating Wonder Woman, si Ate Glo, yung gaano karami siyang nagagawa by the grace of God, by the power of the Holy Spirit, yung gaano ka-productive siya, gaano maraming tao na be-bless. She was talking about 300 people sa isang setting, tapos magpapakanta, praise the Lord. And all of this, para bang, you think nagagawa niya yon on her own? Is the Holy Spirit guiding her?
Kanina gusto ko kasing isingit sabihin na baka ang ibang bagay hindi alam. Si Ate Glo ay hirap maglakad. May saklay po siya, dalawa. Nakasaklay yan. Pero kung saan-saan pumupunta, sumasakay sa bus. You think she's doing it by her own self? I believe there's a Holy Spirit guiding her to obey. Ang focus niya is to bless people. Hindi siya nakapokus sa sarili niya because may nag-guide sa kanya. The Holy Spirit may not always give you the big picture. Hindi man sabihin sa'yo ng Holy Spirit anong next year, ano yung next year, but He will show you the next step. Yung day by day to day. Kaya nga ang prayer natin, yung tayong mapuspos palagi. There's the Holy Spirit indwelling in us, nung tinanggap mo si Jesus. Indwelling is different from infilling. Infilling is parang a decision to make every day na, Holy Spirit, I choose you. Not my flesh, not my will, not my desire. Holy Spirit, guide me kung ano ang gusto mo. Tawag doon ay infilling. Yung para bang, let the Holy Spirit prevail over your flesh. Walking closely with the Spirit will remind you that you are not alone. God is not distant. He is with you in difficulty. He is making way for you. And finally, number 7, wait on the Lord. The Holy Spirit will lead you to what you should do. Sometimes what you need to do is simply just wait. Wait. Faithfully continue to seek the Lord, but wait on His timing. Wait on Him to act on your behalf. Wait on Him to do what you cannot do to yourself. Sa Isaiah, sabi po doon ni Isaiah sa mga Israelites, kasi hirap din sila noon, ano po, na parang as if pakiramdam nila na natutulog ang Diyos. Na ang Diyos ay parang nag-take a break. Oh, wala muna ako, absent muna ako, bakasyon ako. Parang yun ang pakiramdam ng mga Israelites during that time na nahirapan sila. Di ba sometimes you will also feel like that way? Lord, baka naman, bakasyon ka ba? Hirap na ako. Kailan mo ba ako tutulungan? He always sees them and He always working for their good. Pero ang Diyos ay patuloy na nakamatsyag at gumagawa ng mabuti. Kaya nga ang sabi niya dito sa Isaiah 40 verse 31, isa ito sa pinaka-favorite verse ko up to now. They who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Kahit sabi mo nanghihina ka na, hindi totoo yun. Still, andun pa rin yung strength ni God. Diba yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthened me. At the end of the day, kung ma-realize mo, kahit parang gusto mo nang sumuko, kahit nahirapan ka na, kahit natatakot ka na, kahit napapagod ka na, pero tuloy ka pa rin. You know why? Kasi at the end of the day, you would realize it's no longer our strength. It's God's strength sustaining us. He will help you wait with endurance. Waiting on the Lord reminds you that you are not in control. He is bigger than any of your circumstances. He will sustain you and grow your faith in the waiting. Habang naghihintay tayo, sabi ko nga kay God, Lord, habang ako ay nasa process ng healing, mold me. Kasi parang na-realize ang dami ko pa rin pangit na ugali. So ko pa rin magpabago kay God. Parang feeling ko, Lord, kung gagaling ako pero hindi naman nabago yung character ko, parang useless. So while waiting kay God, para bang God is teaching me ano pa ang pwede ko ma-improve, mabago sa buhay ko through His grace while waiting. Waiting, hindi siya something na parang useless or hindi productive. Waiting is something good. As long ang focus mo, meron kang dapat gawin while you are waiting. Read the Bible, seek God. God is never neglecting your life. If He ceases to be silent, remember His promise that He is always hearing your prayers and responding. Sabi niya sa Psalms 34:17, when the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Keep on waiting. Sabi diyan sa Isaiah, sa poster sa upper right, parang sa tamang panahon, I will make it happen. Wait on that time. Parang sabi nga sa Ecclesiastes, di ba?
Para bang in His time, everything will be beautiful. Sa time ni God. At isa pa sa, naalala ko sa Psalms 27, verse 13, I remain confident of this, that I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong. Take heart and wait for the Lord. Let's wait God's timing. And in my closing, kung sa dulo ng lahat ay nagpa-falter pa rin, para bang nagpipersist pa rin yung hirap, yung hope para bang nababawasan, it may even bring you to the end of your strength. So pag sa dulo na parang feeling mo sagad na, sobra na, ubus na, yung parang yung trust nagpa-falter, parang pumapalya. Again, still, just wait, wait, trust, trust. And remember that God loves you. You can trust Him to sustain you, provide for you, and be with you even in the midst of your hardship. Jesus guaranteed His followers that they would face hard times. Diba sabi sa John 16:33, kung mabasa mo po yon, niyo po yon, in this world, you will have trouble. Guaranteed. You will have tribulations and sorrows. Sabi yan sa John 16:33. Walang pinagdadaan ng hirap. Pero ang sabi naman niya sa Matthew 28:20, di ba nauna dyan yung Great Commission, pero sa dulo, and lo, I will be with you to the very end of age. Kasama mo naman si God. Again, yung poster na nasa likod ko, I am strong because God is with me, and in me. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. God is completely trustworthy, but He does not ask you to trust Him blindly. He wants you to learn to trust Him as you get to know Him. So the goal, seek God. The more you know God, the more that you will trust Him. Minsan kasi bandang huli, ang faith, dapat may object of faith. Di ba? Para bang pag tumalong ka sa parachute, hindi ka naman pwede, pag tumalong ka sa aeroplano, hindi ka naman nag-isip na alam mo yun, safe ka without a parachute. So yung faith mo that time, yung parachute. Sa buhay natin ngayon, yung focus ng faith natin, si God. Yung trustworthiness ni God. God is faithful. God is faithful. And God loves us. God loves you. Kung hindi natin maintindihan, give it to God. He knows better. Sabi sa Book of Romans, nagpaalala si Paul na lahat naman talaga ng tao ay maghihirap. Even our bodies will fail. Yung bodies natin will fail. Itong katawan na to, yung hirap na mga daliring galaw na to, yung matitigas na to. But of course, some of our kasama ay mas hirap ang kanilang kalagayan. Itong body na to magpe-fail. Temporary lang to eh. But God is still working for our own good. Pero sa kabila nating kaharapan, remember the Romans 8:28. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Bandang dulo, gagamitin ng Diyos ang ating paghihirap para sa ikakabuti natin. Imagine that, yung pain mo will be a day na para magiging blessing. You may feel like a victim right now, but a day you will become a victor. Yung mga trials and testing mo will be a day, will be your testimonies. In times of doubt, remember His promises. Remember who He has always been, even in doubt and uncertainty. If you keep going to Him, patuloy lang tayong lumapit, magsik agad, He will continually show Himself to be trustworthy. Hanggat tayo pa ay lumalapit si God, hindi tayo mapapahiya. Andyan si God, hindi tayo niya iiwan. By the way, share ko lang ito, who God is to me. Minemorize ko ng konti. Kasi napansin ko, if you look yung Psalms 25 verse 10, kung puntahan mo rin yung Psalms 103 verse 8, kung puntahan mo rin yung Psalms 145 verse 8, saka yung Exodus chapter 34 verses 6 to 7, sabi doon, the Lord is gracious and compassionate, slow to anger, and full of love. Full of love. Hindi si God ang nabigay ng pains natin, ng disease o disability. Hindi ang God kay God. Hindi ang kay God galing. Inalaw lang ni God. And He has a purpose in all of this. We just to have to trust. He is full
of love. Because of that love, patuloy tayong magtiwala. Hindi tayo pababayaan ni God. Everything will be beautiful in His time. Let's pray. We praise and worship you, Father God. Lord, patuloy niyo kami bigyan ng kalakasan, katatagan. Sa panahon po kami po ay nahirapan, napapagod, nanghihina. Help us to be reminded, you love us, at maganda ang plano niyo po sa aming buhay. Lord, that we will remain confident that good things will still happen, Panginoon. It may happen or not, but we know, Panginoon, ultimately, ang pinaka-promise mo sa amin, our blessed hope. In heaven, there will be no pain, no tears, because you will be with us for all eternity. Thank you for that salvation. Thank you for Jesus, for having him, Lord God, for dying on the cross and for saving us, Lord God. Thank you, Lord God, for all the blessing. Lord, i-bless niyo po, Panginoon, ang mga kasama ko, yung mga nanghina, napapagod, nasasaktan, napapagod, Panginoon. Strengthen our faith, Panginoon. Strengthen them, Lord God. Remind them, Lord God, that you are a faithful God. You are a faithful God. Thank you, Father God. We give you praise and honor and glory. In Jesus' mighty name, this we pray. Amen. Brother Mark,